Nagrereklamo na ang drivers ng ride-hailing apps sa 20% discount sa pamasahe ng senior citizens, PWD at mga estudyante na solo nilang pinapasan. Kaya humihirit sila sa LTFRB i-refund ang kanilang lugi. Samantala humihiling naman ng jeepney drivers ng 2 peso na provisional increase sa minimum fare. Dahil yan sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Kinalampag ng laban TNVS isang grupo ng drivers ng ride-hailing apps ang tanggapan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board para sa kanilang petisyon na refund. Base sa estimate ng ilang miyembro ng kanilang grupo, malaki na umano ang lugi ng bawat driver dahil sa 20% discount sa senior citizens, PWDs at mga estudyante na solong sinasalon ng mga drivers. Nagsalita yung kasamahan natin, umaabot na po sa 50 mil kada driver ang dapat i-refund ng Grab sa kanyang mga driver partners. Paliwanag ng grupo, noong 2023 ay 50-50 ang hatian ng driver at kumpanyang Grab sa discount, pero simula March 2024 ay 100% na itong sinasalo ng driver. Bilyon-bilyon ang kinikita ng mga TNCs kumpara sa operator. Nararapat lang na 20% discount ibigay sa TNC. Si Chairman Guadis mismo ang nagsabi na dapat ang Transport Network Company ang sumasagot ng discounts ng senior citizen, PWD at student. Maliwanag po yan, sinabi niya during Senate hearing. Bukod sa discount, dagdag pasanin din sa kanila ang lumalaking porsento ng komisyon ng Grab. Ang kinakaltas sa amin ni Grab, pumapalo po siya ng 23 to 25%. Sa 100, babawasan natin ng 23 pesos, di 70 ano na lang, 77. Iles mo pa yung 20% na discount ng PWD, senior, tsaka student. So another 20 yon. So magkano na lang yon? 50 ano na lang? 57. Nagpatawag ng pagdinig ang LTFRB sa issue pero wala pang resolusyon. Is it to the TNC company? Is it to the operator? Or is it to the driver? Nahahati lang po iyang sa tatlong iyan. And the issue only boils down to sino ang magkukuha po or ako nung discount na yan. Tumanggi naman ng Grab Philippines na magkomento sa petisyon ng laban TNVS. Humirit naman sa LTFRB ang iba't ibang grupo ng jeepney drivers ng 2 pesos na provisional fare increase bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Ang sinasabi namin 2 pesos, pero sa tingin naman namin, sa tingin ko, itatawad pa rin naman board yan kung ano yung gusto ibigay ng board. Kaya naman kami humihingi ng increase dahil nakita namin itong pagtaas na to, tuloy-tuloy yung pagtaas Anila, ibabalik naman nila sa dating pasahe oras na bumaba din ang presyo ng krudo. Tugon ni LTFRB Chairman, hinihingi po namin yung computation nila. Kung mapruebahan naman nila na kahit na may 10,000 pesos na fuel subsidy ay hindi pa rin po sapat yung kanila pong kinikita, then we will probably grant some of the requests. Kung maaaprubahan ng hiling na dagdag pasahe, ang minimum fare na 13 pesos ay magiging 15 pesos na sa traditional jeepney at mula 15 pesos ay magiging 17 pesos naman sa modern jeepney. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.